Arestado ang isang babaeng ilang beses nakapagtangay ng brand new na mga sasakyan sa pamamagitan ng car loan na ginamitan ng mga peking pangalan. Ang nabistong modus tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa isang kapihan kinorder ng mga operatiba ang target. At para hindi na lumikha ng tensyon, dinikitan agad ng mga pulis ang suspect at idinaan sa diplomasya ang pag-aresto. Sama na kayo maayos para hindi naman kayo magsama dito. Basta kaya Dinakip si alias Evelyn, makaraang ireklamo ng pagtangay sa ilang brand new na mga sasakyan gamit ang iba't ibang pangalan. Nakipag-ugnayan po sa atin yung isang financial corporation na meron di umano nakikipag-transact sa kanila na gumagamit ng iba-ibang pangalan. Sa pangatlong transaksyon niya, doon na namin in-entrap. Ayon sa Pasig Police, peking mga dokumento ang ginamit para matangay ng suspect ang ilang passenger van, sedan at iba pang sasakyan. Nagpapakita siya ng iba-ibang ID. Parang totoo naman yung ID, hindi naman po na-verify kaagad ng isang corporation. Kaya parang malaya siyang nakagawa ng ganun. Pag na-release ang sasakyan, naglalaho ang suspect at tatakbuhan na ang hulog kada buwan. Pagkatapos ay muling magpapa-approve ng car loan para sa ibang sasakyan gamit muli ang mga pineking requirement. So the case was filed under Article 315 Istapa and in relation to Article 178, the concealing true name or fictitious name. Patuloy naming sinusubukang makuha ang panig ng suspect na nasa kustudiya na ng Pasig Police. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ramdam po hanggang sa palengke ang epekto ng bagyong Aghon, partikular sa presyo ng gulay. Kung magkano ang itinaas, alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Type mo bang magpakbet? Budget muna dahil nagmahal ang mga gulay Tagalog. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City halimbawa, 20 hanggang 40 pesos ang taas presyo sa ilang gulay gaya ng sitaw, okra, ampalaya, talong at kamatis. Tumaas po talaga ngayon yung gulay kasi sa tag-ulan daw po. Madalas po ngayon puro damage. Ito bago lang po yan. Kabilang kasi sa napuruhan ng bagyo ang Calabarzon na ayon sa Department of Agriculture ay kilalang producer ng gulay Tagalog. Sa Laguna pa lang 5 milyong piso na ang pinsala sa agrikultura habang 4.5 milyon sa Quezon. Halos 12 milyong piso naman sa buong bansa. Pero sabi ng Agri-Department, konti lang naman effect kasi kaya naman niyang isupplement. Malapit naman na source ng lowland vegetables natin itong Central Luzon at saka itong Cagayan Valley. sapat din naman ang supply ng agri-products. Ang baboy nagmahal ang farm gate price pero hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa patuloy na epekto ng African swine fever. Nasa hanggang 225 pesos ito kada kilo mula sa dating 210 pesos lang. So it will take talagang a little time to recover yung ating hog industry. Unless we have that vaccine, it will be very, very difficult na makontrol ang African swine fever. Ang mahal po ng baboy po talaga. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 420 pesos ang kada kilo ng liempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pero sa pag-ikot ng kagawaran ngayong araw, nakita nilang may mga pamilihang mababa ang presyo. 263 lang ang kilo ng kasim na umaabot hanggang 380 sa ilang pamilihan, habang ang liempo 345 lang. Kabilang sa programa ng DA ang pagpapababa ng cost of production at pagpapababa ng gasto sa pagbiyahe ng mga produkto. Pakiusap namin na huwag naman sanang mag-take advantage sa situation. Especially ngayon, sinabi nga kanina may bagyo na nangyari sa Quezon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinampakan na ng reklamo ng PNP ang pulis at sundalong bistadong rumaraket umano bilang motorcycle escorts. Hinala ng PNP, mga malalakas tumaya sa kasino ang sangkot sa ganyang kalakaran. Nakatutok si June Veneracion. Hindi nyo ba alam na kawawa kami naglilinis sa unit namin tapos ganyan ginagawa nyo? Sinampahan ng PNP Highway Patrol Group ng reklamong usurpation of authority ang dalawang motorcycle escort na nahuling iligal na nagsilbing hagad. Miyembro ng HPG ang isa, habang dating sundalo naman ang kanyang kasama. Mahaharap din ang pulis sa kasong administratibo. Kayo po ba'y pulis, sundalo? Pero bukod sa kanila, nais din ng PNP chief na imbestigahan pati ang immediate commander ng nahuling miyembro ng HPG. Makikita niyo po talagang justice will win.
We are not forgiving sa mga ganitong bagay. Kayo po sundalo? Opo. Wala kayo ini-escort? Wala po, sir. Anong unit nyo sa AFP? Sa army ako, sir. Sa record ng Philippine Army, August 2022 pa na-discharge sa serbisyo ang naarestong sundalo dahil sa reklamong psychological and economic abuse. With this incident, even though wala kami na monitor na gumagawa na ganito, we will start an investigation. We will check with the different Philippine Army major units. Iniimbestigahan din ng HPG kung sino ang sakay ng tumakas na mamahaling van na ineskorta ng dalawa. Pero meron ng hinala ang HPG kung sino-sino ang kadalasang gumagamit ng motorcycle escort. We have information also na high rollers din yung iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. 55 degrees Celsius. Ganyan po katindi ang damang init sa Giwan sa Eastern Samar ngayong araw at nitong linggo. Panahong binabaybay pa ng bagyong Agon ang ating bansa. Nagkabagyo na pero bakit kaya ganito pa rin kalala ang alinsangan? Alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa kasagsagan ng bagyong Agon nitong linggo, naitala naman sa Giwan Eastern Samar ang pinakamataas na heat index mula nang ideklara ang tag-init nitong Marso na 55 degrees Celsius. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng nawala ang kaulapan sa Giwan kaya ganun ang init. Ganyan din katindi ang init doon kanina. Pag lumagpas na yung bagyo, nagki-clear yung sky kasi parang na-concentrate yung cloud formation around doon sa periphery ng bagyo. After that, parang nagkaroon ng clear sky at direct na yung sunlight. No? Mainit. Kaya mainit. Sa gitna ng extreme danger na init, nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga residente na mag-ingat at iwasang magbilad sa araw. At kahit walang naitalang casualty, huwag pa rin pakakampante. Kasi mga high blood, na-advise naman namin, lalo ng mga vulnerable sectors na wag na muna mag-ano sa init. Lalo na yung between 10 o'clock hanggang 4 o'clock. Paalala ng Pag-asa kahit panakanaka na ang pag-ulan, normal pa rin makadama ng matinding init sa Pilipinas dahil unang-una, tropical country ito. Pero posibleng maibsan ito kumpara nitong tag-init dahil sa susunod na buwan, posibleng nang magsimula ang tag-ulan. 6 out of 13 stations na minomonitor natin ay nakakapagtala na ng tuloy-tuloy na pag-ulan. So nami-meet niya na yung criteria natin. Pero habang wala pang opisyal na tag-ulan, mag-ingat sa parehong biglaang pag-ulan at matinding init. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bumilis ang galaw ng bagyong Agon habang tuloy-tuloy na ang paglayo sa bansa. Namataan yan kaninang hapon sa layong 535 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Nasa typhoon category pa rin at kumikilos pa northeast sa bilis na 30 kilometers per hour. Posibleng bukas ay nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Dahil papalayo na, wala na rin nakataas na wind signal. Hindi na rin ramdam ang direktang epekto nito sa bansa maliban lang sa paghatak nito sa southwesterly wind flow. Bukod yan, may isa pang weather system na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan naman ang frontal system. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas maraming lugar na ang uulanin lalo na ang kalurang bahagi ng bansa. Kasama ang Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, mga lalawigan ng Mindoro at Palawan at Western Visayas. Mas matitindi at malawakan ang ulan sa hapon. Halos buong bansa na po yan at may heavy to intense rains na posibleng pagmula ng baka o landslide. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng ulan kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Wala nang nakataas na gale warning ang Pag-asa kaya makakapalaot na ang maliliit na sasakyang pandagat pero doble ingat pa rin sa paglalayag. Sa kabila ng tsansa ng ulan bukas, may ilang lugar pa rin makararanas ng matinding init. Posibleng pinakamataas ulit ang heat index bukas sa Giwan Eastern Samar na aabot sa 53 degrees Celsius, 45 degrees Celsius sa Etiaga, Isabela, Viracat, Catanduanes at Catarman, Northern Samar. Nasa 41 hanggang 42 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Hati ang opinyon ng mga senador sa panukalang divorce bill batay sa survey na ginawa ni Senador Jinggoy Estrada. Ang iba, wala pang opinyon at pag-aaralan muna ang panukala. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang divorce,
mahaba-habang proseso pa ang pagdadaanan ng bersyon nito sa Senado. Sa ngayon, nasa Committee on Rules ang Senate Bill 2443 o Dissolution of Marriage Act at hindi pa pinagdedebatehan sa plenaryo. Pero si Senate President Pro Tempore Senador Jinggoy Estrada nag-survey na sa mga kasamahang senador ukol sa divorce bill. I thought it was a good idea to put up a survey because the House passed it already on Thursday. So, yun. I just want to get their thoughts on it. No, it's not our priority. Sa mga tinanong ni Estrada, 6 ang pabor sa divorce bill. Yan ay sina Senador Risa Hontiveros, Robin Padilla, Grace Poe, Amy Marcos, Pia Cayetano at Raffy Tulfo. 5 naman ang kontra, sina Senate President Cheese Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Francis Tolentino, Joel Villanueva at Bato de la Rosa. Dati nang sinasabi ni Senate President Cheese Escudero na mas pabor siyang padaliin ang proseso ng annulment kesa sa diborsyo. Pinalawak ang grounds pero hindi naman binigyang daan na hawakan ng pawang mga kaso tulad nito. So makikinabang na naman dito kung sakasakali ay yung mayayaman na kaya magbayad ng abogado. Mas madali na para sa kanila. Paano yung mahihirap nating kababayan? Nakala ko ba ginagawa natin ito para sa kanila? Ayon kina Estrada at Villanueva, bahagi ng konsiderasyon nila ang pagiging Kristiyano. Catholic Church. And there is another remedy. Meron naman annulment. How can this affect our Filipino families? Baka magkaroon ng drive-thru lahat ng kanto dito sa Pilipinas at pag ang mag-asawa ay nag-aaway, maghihiwalay, baka hindi po tayo ready doon. So kailangan po natin itong pag-aralan ng husto. Sabi ni Ontiveros na sponsor ng divorce bill sa Senado, I'm willing to work with my colleagues across the aisle to come up with a divorce law acceptable to all. Pero syempre, dapat isentro ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalo na ang ating mga kababaihan na gustong lumaya sa toxic at mapang-abusong mga relasyon. si Senador JV Ejercito makikinig daw muna sa mga magiging diskusyon pero mas lamang na pabor sa divorce sa ngayon. Hindi pa rin daw nakakapagdesisyon sa issue sina Senador Sonny Angara at Bong Revilla dahil pag-aaralan pa nila ang panukalang batas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ng PhilHealth na doblehin ang halagang sinasagot nito sa mga dialysis package na sa ngayon ay nasa mahigit 2,000 piso kada session. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Emosyonal si Maylene Abibiason kapag sakit ng asawa ang napag-uusapan. Stage 4 na raw ang chronic kidney disease ng mister niya nang madiagnose. 2 beses kada linggo raw itong nagpapadialysis. Bali po yung nilalabas po naming pera every week po is, sa twice a week na po is 3,000 po. Sobrang gastos talaga. Ang anak naman ni Ferdinand Kilang, 6 years nang nagpapadialysis. Kahit sagot ng PhilHealth ang malaking bahagi ng gastos, may binabayaran pa rin daw silang 380 pesos kada session. Para matulungan ang mga nagpapadialysis, pinag-aaralan ng PhilHealth na doblehin ang kasalukuyang 2,600 pesos per session na dialysis package nito. Kanina nagpulong na tungkol dyan ng PhilHealth at ilang opisyal ng Kamara. Ang PhilHealth po ay pag-aaralan yung pag-increase po nito to 5,200 po. Ang goal natin is wala na pong out of pocket itong mga dialysis patient po. Basis sa meeting namin kanina, it's doable naman. Basing doon sa funding at saka pondo. Every year naman nagbibigay ng pondo ang Congress sa PhilHealth. So, maaaring doon huhugutin. Sakaling aprubahan ng PhilHealth Board ang pagtataas sa dialysis package, ang mga rehistrado sa National Kidney and Transplant Institute ang pwedeng mag-avail. Nitong May 15 naman, nag-umpisa na ang libreng mammogram at breast ultrasound sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinanggap ng pamilya ng batikang aktres na si Eva Darren ang paumanhin ng FAMAS. Kaugnay pa rin niya ng hindi pagtawag kay Darren bilang presenter ng Special Citations Award sa kabila ng imbitasyon matapos umanong hindi mahanap ng FAMAS ang aktres. Ani ng anak ni Darren, mataas ang pagtingin nila sa FAMAS, kaya hindi nila inaasahang ganon ang mangyayari.
Batid din nilang walang kinalaman ang dapat na co-presenter na si Tirso Cruz III at pati ang PR officer ng FAMAS sa nila'y questionable backstage judgment. Dagdag niya, nakaupo ang ina sa harap at gitna malapit sa stage. Payo ng anak ng batikang aktres para sa susunod na FAMAS Awards, stick to the script. Magsuot din aniya ng eyeglasses ang lahat ng in charge rito.